Right. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabihin magandang umaga. Sabihin mo din sa kanya, mas maganda ka o mas gwapo ka. Ayan. Can we give praise to God sa life ng worship team? Grabe yung worship kanina, no? Wow. It's a time and moment that God reminded us that He is with us. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo rin, God is with you. Actually. And also, peace be with you. Sabi mo sa katabi mo. Ayan. Di po kayo naligaw. Dito pa rin po tayo sa victory. Ayan. Welcome po sa mga first time. This victory where we do two things, and that is to honor God and make disciples. And if you are first time here, again, my name is Mark, your campus missionary in Every Nation Campus Lukban. So thank you, Pastoral, for allowing me to share the word of the day. Nasa series break po tayo. Kumbaga po, binigyan po tayo ng ating church or national church to talk something that might impress or the need of the congregation, especially here in Lukban. So for 2 weeks, we're going to talk about our series called Weathering the Storm. Ayan. Parang may storm na agad, ano. Ayan, may sound effects na agad. Yan, Weathering the Storm. At hindi kataka-taka po naman sa atin pag July or June, actually medyo late na nga, tag-ulan na. Di ba po? Naalala ko nung last week, di ba? Parang wedding namin. Yan po, kinasal po ako. Ayan. Ayan. Parang Monday pa lang, nagpe-pray na kami ni Tony na, Lord, saan umulan? Kasi sobrang ulan ng time na yon. And Thursday night, sobrang lurok ng ulan. And ito pong nakaraang linggo, ito nga po nakaraang mga araw, di ba po nagkaroon po ng bagyo. Thank God na hindi po tayo yung tinamaan. Pero I hope and I pray that we will join as well as in prayer to pray for our brothers and sisters, especially in Central Luzon, in Manila, and even in the northern part. Kasi sila po yung mas naapektuhan ng bagyo. Pero tayo, alam naman natin, naapektuhan din tayo ng nakaraang bagyo. Maraming baha, di ba? Binabaha din rin po ang Lukban. Dati naalala ko, pag lukbaning ka, waterproof daw. Ayan, sino dito yung mga college students ng SLSU? Yung gigising ka ng boarding house, lakas ng ulan. May bagyo ba? Pero normal lang na ulan dito sa Lukban, ano? Pero the Philippines itself, sabi nga, it's an archipelago. Kumbaga, composed of islands. Meron tayong 7,000 plus islands exist in our nation. At taon-taon, meron pong sinasabi na 20 storms na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaya nga from A to Z. Diba? Ito yung bagay na hindi mo pinagdadasal na yung pangalan mo ay magiging bagyo. Di ba? Diba, bagyong Mark. Grabe naman. Aayawan mo to. Di ba? So kumbaga, kaya dadalwa lang din yung season natin, tag-init at saka tag-ulan. At tayo, nakakaranas tayo ng matinding buhos ng ulan at pagbaha. Kaya maraming casualties na nasisira, lalo na kapag sobrang lakas ng bagyo. Maraming nawawala ng properties, maraming magsasaka nawawala ng sinasaka nila at ari-arian. At tayo, sabi nga, hindi lang Lukban yung sinasabi ng waterproof, but Filipino itself. Diba sabi nga, waterproof daw tayo. Kasi kahit na naman daanan natin na bagyo, ay tayo daw ay nananatiling matapang, matatag, at kaya natin bumangon muli. Yung sinasabi nga na bayanihan culture. Natawa nga ako nung isang beses nanonood ako sa Facebook. Sabi, hindi niya alam kung maaawa siya dun sa taong na nasa baha. Kasi imbis na naglilikas ng gamit, nakita pa niya nagsiswimming with a butterfly. So hindi daw niya alam kung maaawa ba siya o matatawa siya dun sa nakita niya. At sabi nga kanina ni Ian, di ba, hindi lang physical storms yung pinagdadaanan natin. Tama? We also experience storms in life that will test our faith and character.
in our lives, sabi nga, we will not only experience physical storms, but storms that will test our faith and character. And I hope and I pray this series for these 2 weeks, this week and next week, we want to remember that through the storms of life, we can be resilient and courageous because Jesus is over and beyond our storms. Ang pangako po ng Panginoon sa atin na hindi na tayo babagyuhin ng buhay. Jesus did not promise a storm-free life, but He offers and gives us the assurance that we will have a storm-proof life. That's why at the end of this series, we hope and we pray that we will have a greater faith and hope in Christ in the midst of the storms of life that will lead us to worship Him and disciple people or share the gospel of His goodness and faithfulness in His life. Amen po ba doon? Ayan po. Pwede ko po bang anyayahan ng lahat na tumayo upang basahin ang ating salita ngayong araw na to? Basahin po natin ang salita ngayong araw na to sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Sabi po dito, sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ng kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo. Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon. At biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, anong klaseng taong ito? Kahit ang hangin at ang mga alon ay napapasunod niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na to, sa panahon na to, ang aming pag-uusapan ay makita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ganon din ang iyong presensya, Panginoon. Sa kabila ng aming takot na nadarama sa oras na ito, bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon, at manatili sa iyo, magtiwala sa iyo, Panginoon, na anuman ang pinagdadaanan namin ay malalampasan namin dahil kasama ka namin. Lord, you are control of everything, God. That's why, Lord, we trust you everything. Holy Spirit, may you speak in our hearts, in our minds, that will lead us to repentance, changing of mind, and even worshiping you greater than before. Lord, we thank you, we honor you in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na po tayo maupo. Now, yung binasa po natin na talata o yung word comes from the book of Matthew. And si Matthew po ay sinulat niya po ito especially for the Jews or sa mga Hudyo. At bakit niya to sinulat is para patunayan sa mga Hudyo, sa mga mambabasa na si Jesus ang sugo ng Panginoon or siya yung Messiah na sinasabi natin or the eternal King. Now si Matthew po ay isa sa mga disciples ni Jesus at makikita po natin, mababasa po natin sa Bible yung account niya, yung account ng pagkikita nila ni Jesus. And si Matthew ay isang tax collector. At yung book of Matthew po ang nagsisilbing tawiran from the Old Testament to the New Testament. At bakit po yun yung nilagay doon sa gitna? Kasi mababasa po natin sa Matthew lahat ng pagsasakatuparan ng propesiya sa pagdating ng tagapagligtas o si Jesus. At makikita po natin dito kung paano po pinakita ni Matthew yung pagtuturo ni Jesus, yung katuruan ni Jesus at yung kanyang mga miracle na ginawa. Now, doon po sa binasa natin na chapter, mababasa po natin doon yung pagpapagaling ni Jesus sa may sakit, pagpapaalis ng demonyo, at even pagpapagaling sa may leprosy. Dito rin po makikita natin yung Roman centurion na pinagaling yung anak. At dito kinomend ni Jesus yung faith ng centurion. Dahil naniwala siya na papagalingin yung anak niya ni Jesus. Kahit hindi pa niya nakikita.
Dito po natin binasa yung word na si Jesus ay, sabi nga, pinakalma niya yung bagyo. Dito pinakalma ni Jesus yung bagyo sa Sea of Galilee at habang natutulog siya, di ba, natakot yung mga disipulo. At tinanong yung pananampalataya ng mga disipulo. Bagamat yun na nangyari, sabi nga, namangha ang mga disipulo sapagkat, di ba, napakalma niya ang dagat at sumunod sa kanya. Now, in our life as well, sabi nga, we face storms of life. Sometimes we are on that boat. And in the sea, hindi mo alam kung may bagyo bang darating o wala. Kaya nga sabi lagi meron ako natanda, sabi noon, pagkalma ang dagat, medyo maghanda ka din. Kasi baka meron dumating na bagyo isang araw. Diba? Kaya po, most of the time, pagdadaan tayo sa mga ganong bagyo ng buhay, Kristiyano man o hindi, we try to navigate our own boats to overcome storms in our lives. Sometimes we forgot or we tend to forget who is the captain of the boat. In times of fear and everything around us can seem chaotic and uncontrollable. Minsan kukunin natin. Ako lang po ba? Ganon. Pag halimbawa kita ko yung volunteer or student, pag medyo nangangarag na, kukunin ko na para tulungan siya. Meron pang ganyan moment na you have a problem, you have situations that you cannot overcome, parang ang bagal ni Jesus, kukunin ko na. Ako na ang gagawa ng paraan. At may gano'n po ba tayong moment? O ako lang? But how can we find true peace and assurance? Paano po ba natin matatagpuan yung tunay na kapayapaan at kasiguraduhan? What does it mean to have unwavering faith in Jesus, especially when the storms of life threaten to overwhelm us? Ano po yung gagawin natin? At ano ba yung ibig sabihin ng pananampalataya sa ating Panginoon? Number one, we could see here that we could have faith in Jesus' presence. Pwede po natin bang ulitin yun? Faith in Jesus' presence. Verse 23 to 24, sabi doon, sumakay sa bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan ng mga malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus. Now, ito yung part na pag binasa natin yung book of Matthew, sabi nga, may pinagaling si Jesus, nag-preach siya ng gospel, kinomend niya yung faith. Now, si Jesus, sabi niya doon sa mga disciples niya, tara doon sa kabila. Tawid tayo. Sakay tayong bangka. Now, pag sakay nila ng bangka, sabi nga po, yung bangka daw yun ay para sa mga mangingisda. So kung ikaw ay isang mangingisda at may sarili kang bangka, for sure, matibay yan. For sure, kaya niya mag-withstand sa storm. At sabi nga sa isang historian, di ba, that time sa Sea of Galilee, meron 300 bangka ang nandoon sa palibot. Nung time na yon. At yung mga bangka na yon, pinapaandar siya ng paddle, tsaka merong sail, yung parang tela. Tapos kung saan yung hangin, na-navigate nila yun. At kapag merong bagyo, binababa nila yung sail na yon para hindi sila matangay ng hangin. Though yung Sea of Galilee, sabi nga, maliit lang siya. Pero yun ay napapalibutan ng bundok. Kaya naman, mapapansin natin dun sa lugar na yon, pag merong malakas na hangin sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, magbabanggaan, magkikreate talaga siya ng storm. At matindi po yung bagyo dun sa gitnang yon, pag yun po ay dumadaan. Now, kung iisipin natin yung mga disciples po, ano po ang trabaho nila bago po nila ma-meet si Jesus? Most of them, fisherman, mangingisda. So, kumbaga, kung sila ay mangingisda, anticipate nila na pag tumawid baka may bagyo. Baka kailangan natin mag-prepare. Pero this time and moment, Jesus invite these disciples to come with Him through the boat
cross the sea without a warning that there will be a storm. Pero makikita po natin dito, yung mga disipulo na alam nila na maaaring meron sila pagdaan ng mga bagyo ay natakot dahil meron sila na-encounter na the bagyo. Meron po, nakita mo may mga iba dito, seaman. Sino dito, hindi mo ina-expect lagi na may bagyo sa dagat? May dadaanan kayo malakas na alon. Hindi, expect mo lagi yon. Kasi unpredictable ang dagat. Pero parang itong mga disciple, they did not expect that there will be a storm ahead of them. Nagpanik po sila habang si Jesus ay natutulog. Kaya po nasagot na po yung tanong natin, natutulog ba ang Diyos? Natulog po siya dito dito lang po. O, tingnan niyo po yung katabi niyo, baka may natutulog na rin. Gising na. Bakit natutulog si Jesus? Natanong niyo po ba yun? Bakit ka natutulog, Jesus, nung time na to? Huwag po natin kalimutan, nung time na si Jesus ay bumaba dito sa lupa, siya po ay Diyos at siya rin ay tao. Now, Jesus here show his human form o yung humanity. Na kahit po siya ay Diyos, siya po ay napapagod nung time na yon. Ikaw ba naman na mag-preach sa, ilan po tayo dito, 200? Imagine kung nagpipreach siya in 500, 1,000 a day. May pinapagaling pa siya isa-isa. May kinakasa-out pa siya na demon. Mapapagod po talaga si Jesus. That's why he invited with his disciples, and as they cross the sea, natulog po siya. Pero makikita po natin doon, yes, sabi nga, tao siya, pero Diyos din siya. For sure, probably, maybe, God knows as well. Jesus knows that there will be a storm ahead of them. But Jesus chose his mind and his heart to be peaceful. Mas pinili po ni Jesus na magkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. Kasi bakit? Nagtitiwala po siya sa Diyos Ama na siya ay mahal niya, siya ay mahal siya, at siya ay may malasakit sa kanya. May relasyon po ang Panginoong Jesus sa ating Diyos. Pinakita po niya yun. At kahit alam niya na may pagdadaanan, pwede namang mulat sa alerto na pag may dumaan ng bagyo, X na yan. Pwede naman But at the same time, He wants to teach something to His disciples. That's why He allowed the storm to come while He was asleep. Sa atin po, ganun din. Kailangan po matandaan natin o maalala po natin na ang presensya ng Panginoon ay nasa sa atin. At ang Panginoong Hesus po ang magbibigay ng kapayapaan at kasiguraduhan sa ating mga buhay. Kahit po may pinagdadaanan tayo mga problema, pasakit sa buhay, tandaan po natin na kasama po natin ang Panginoon. Amen? Yeah. Trust that Jesus is with us regardless of the circumstances. Ano man po ang pagdaanan natin, kasama po natin ang Panginoong Hesus. Mabigat man yan, magaan lang, kasama mo ang Panginoon. And His presence provides comfort and stability, helping us to face difficulties without fear. Kasama po natin ang Panginoon. Hindi ka lang niya bibigyan ng kapahingahan, pero yung sinasabi na comfort na hindi mo makatatagpuan dito sa mundo, siya ang magbibigay nun sa atin kahit na merong takot sa puso natin. May relasyon. Pipiliin po natin yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. There is peace in Jesus' presence. May kapayapaan po sa presensya ng ating Panginoon. Kaya kung stress ka sa trabaho, kung meron kayong pinagdadaanan na pamilya, meron kayong issue na dinidil at this moment, or if you are a student, you are afraid of your future or this coming school year, Monday may pasok na, naku po. Mga bata, yung mga nanay at tatay, yay! Yung budget. Diba? Sa atin, yun. Sabi nga, budget, finances, may problem tayong pinagdadaanan.
Pero sabi nga, remember always that Jesus can bring peace in our hearts. Kaya sa gitna ng problema pinagdadaanan po natin, ito po ang encouragement natin. Matulog ka. Bakit? When things are out of your hands, church, kapag hindi mo kayang i-control yung isang bagay na nasa kamay mo, ang tangi pwede natin gawin na ibigay sa Kanya at matulog ka. Kaya pwede mo sabihin doon sa katabi mo, natulog ka na ba? Pero mamaya na, sabihin mo, kung hindi pa siya nakakatulog, mamaya ka na matulog. Just as just as Jesus calmed the storm, we could find comfort knowing that He is with us. Trust in His presence. Magtiwala po tayo sa Kanyang presensya. Lagi po natin i-remind yung sarili natin na magtiwala sa Kanyang presensya. Para po tayo manatiling kalma at kaya po nating harapin ang mga pagsubok ng buhay ng maayos. Sabi nga sa John 14, chapter 27, nabanggit na to kanina, sabi niya, huwag kayong magbagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Jesus left us His peace. Ang aking kapayapaan, ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Jesus left His peace to you, to us. Kaya nga sabi nga natin kanina, peace be with you. And if we have that kind of peace in our hearts, there's nothing to fear anymore. Which leads me to number 2, that we could have faith in the midst of fear. Now, Mark chapter 8, verse 25 to 26, sabi doon, dahil may bagyo, ano sabi doon? Kaya nilapitan siya ng mga tagasunod at ginising, Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na po tayo. Sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon at biglang pumalma ang tubig. Now we could see here that the violent storm came to them. At sabi nga, halos pumasok ng tubig doon sa bangka. Kaya ganun na lang yung pagkabalisa at pagkatakot nila kasi mamamatay sila. They were terrified that to the point that they were begging Jesus to save them. Pag binasa natin on other accounts or book, ito yung mga sagutan nila that time. Luke chapter 8 verse 22 to 25, hindi ko na po mabasahin masyado. Sabi ng mga tagasunod kay Jesus, Guro, lulubog na po tayo. Pero ano sabi ni Jesus sa kanila pagkagising? Sabi ni Jesus, nasaan ang pananampalataya ninyo? On Mark, anong sabi nila kay Jesus doon? Sa account na yun, sabi, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? At anong sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? One of the key word here is when Jesus asked His disciples, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kumbaga, nakita nyo na si Jesus, His disciples, flesh to flesh, the miracles that Jesus did, the healing that He did, the food that God provide, and yet these disciples asked Jesus, Lord, baliwala lang pa kami sa'yo. Have we asked that kind of questions to the Lord as well? Lord, kita mo yung problema namin. Lord, tulungan mo kami. Lord, baliwala lang ba sa'yo yung problema kinakaharap namin pamilya? Lord, baliwala pa sa'yo yung relasyon namin na nasisira na? Lord, baliwala pa sa'yo yung kinabukasan na nagkakaroon na ng takot sa mga puso namin? This time and moment, we could see here that the faith of the disciples is less to none. Konti na lang, pawala pa. And do we have that kind of moment in our life today? Konti na lang. Wala pa. Konti na lang, pawala pa. Pero makikita natin, hindi po niya pinapagalitan yung mga disciples niya, but this is a heart check.
Kasi hindi naman niya nirebuke yung disciples eh. Ang nirebuke niya hangin. But this time and moment, Jesus asked a question to have a heart check. Sila na-encounter ako. Pero kayo ba na-encounter niyo ako? Most of our lives, we will hear good news of other people and our faith will be boosted. Wow, ang galing ng ginawa ni God sa buhay ni Ate Bing. Wow, grabe yung ginawa ni God sa buhay nila Kuya Michael and Ate Mela. Naniniwala tayo na gagawin din yun ng Panginoon sa atin. Pero pag binigyan na tayo ng pagsubok ng Panginoon, Lord, nasaan ka? But this time and moment, Jesus assures them that you could have faith in me. You could trust me, even if fear overwhelms our hearts. Kahit mas nangingibabaw yung takot sa puso natin, pwede po tayo magtiwala sa Panginoon. Amen. Kahit po merong uncertainty sa ating kinabukasan, we could still have faith in Jesus. Amen. Because God is with you, His presence is with you. Faith isn't about being free from fear, but choosing to trust Jesus despite how bad our situation may be. Hindi, ang takot nandyan lagi. Kasi mayroong pong kaaway. Pero sabi nga, piliin po natin yung kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon at piliin po nating magtiwala sa Diyos kahit na hindi maganda yung pinagdadaanan natin. In moments of fear or doubt, we are encouraged to rely on Jesus' power and presence. Because by doing so, we can face challenges with confidence knowing He is control. Kaya pag na-overwhelm po tayo nung pinagdadaanan natin sa buhay, o natatakot po tayo, okay lang po yun. Tao po tayo. Natatakot, nangangamba. Pero sabi nga, mas piliin po nating magkaroon ng kapayapaan at magkaroon po ng tiwala sa ating Panginoon. Jesus is with you, church. Can you tell it to yourself, Jesus is with me? Can you tell it beside someone, sabi mo sa kanya, Jesus is with you? Katulad ng mga disipulo nakatagpo ng kapayapaan sa Panginoon, pwede po tayo magtiwala sa Kanya sapagkat hawak po niya ang ating mga buhay. Now, when we prepare our wedding, sabi nga, parang, we are so thankful to God. All the provisions that we have received, all the help of the people that we have, and even the prayers of the church. But one thing is for sure, we are being shaken by the storm. To the point nga, sabi namin ni Tony, wag na lang kaya natin ituloy. Kasi, ang hirap eh. Sabi ko hindi ako iiyak pero ito na naman tayo eh. Wag na lang natin ituloy. Provision, will ba to ni Lord? And there are times na hindi kami pwede magsabay ni Tony na anxious siya, anxious ako. Because we're practicing to be strong for one another. If he's anxious and being fear, nandun ako para love. I-comfort siya. I-remind siya ng word ni God. If there are times that I'm doubt, I'm scared, even to the point of asking God, magpo-provide ka ba? She's the one who will stand with me, beside me, and pray. All of us here will experience those kinds of storm, whether it's in family, in terms of provision, in terms of the future, in terms of health. But one thing is for sure, God will give you peace. God will give you peace because He cares for you.
Why? First Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on Him because He cares of you or for you. Yes. Basahin natin sa Tagalog. First Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya sa lahat, ang lahat ng kabalasahan nyo, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Now, basahin pa natin sa isang version. Sabi na ang Bible Pinoy version. Gusto ko to eh. Sabi dito, ibigay nyo sa Kanya ang lahat ng mga pinoproblema nyo kasi concerned siya sa inyo. How great our God is that He is concerned of your life today. He is so mindful of you. And He doesn't want for you to carry all those anxiousness, anxiety, and problems that you have. That's why He invites you to give it to me, my son and my daughter. I will take care of it. Trust me on this. I got this. Because I have a concern for you. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo ulit? Concern si God sa'yo. President. When we trust God, as we should trust Him, there is a little room left for fear. There's no room left for fear. Wala po tayong dapat ikatakot. That's why we need to rely on Him to find calm and confidence in the face of your fears. And lastly, you could have faith in Jesus' authority. Verse 26 to 27, sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon. At biglang kumalma ang tubig. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, anong klaseng taong ito? Kahit ang hangin ng mga alon ay napapasunod niya. Now, nagising si Jesus dahil sa concern ng mga disciples. At ang ginawa niya, yun nga, kinausap ang mga disciple and after that, He rebuked the wind and the sea. At ano po nangyari? The storm immediately stops, bringing great calm to the storm. Now, this is what I love about Jesus. Yes, sometimes He will correct our hearts, our motive. But one thing is for sure, whatever storms that we're going through in life, He will bring the calmness on it. Tatawid ka ng Panginoon sa dagat. Itatawid ka ng Panginoon sa bagyo na iyong pinagdadaanan. Kailangan lang po natin magtiwala at ibigay sa Kanya ang ating mga buhay. Kaya namangha yung mga disciple, what kind of man is this? Anong klaseng taong to na kaya patahimikin ang dagat? Pagpapakita po ng Panginoon na ang Panginoon ay may control ng lahat. That's why every moment, every situation, every challenges or problems that we have, God is in control. God is in control, church. Hindi po nakakalingat ang Panginoon. Yung tipong, nakalingat ako kay 30, kaya may problema. Hindi po ganun ang Panginoon. He knows and He is in control. Yes, He allows things to happen, but He is still in control. It gives us the affirmation and the assurance that He is in control. That's why it encourages us to trust His power over every part of our lives, knowing that He can handle any situations. That's why if we are facing overwhelming fears and troubles in our hearts, anxiousness, we must remember that Jesus has control over every situation, and He can bring peace and help you to manage your stress in difficulties. That's why we should trust in His power to handle any problem we encounter in life. And as I end, sabi nga sa Psalm chapter 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Kung ang Panginoon ang iyong ilaw at ang iyong kaligtasan, kanino ka pa matatakot? At kung siya yung stronghold ng buhay mo, siya yung foundation ng buhay mo, kanino ka pa matatakot? That's how powerful and amazing and mighty our God is. That's why He deserves the praise and honor above all else.
Kung ang Panginoon nga po concerned sa kaligtasan natin, that's why He came here on earth. What more the problems that we go through in life. And because Jesus was sent by God, we can trust Him with our lives. Pinadala po ng Panginoon si Jesus, ang kanyang buktong na anak, para po sa kaligtasan natin. At kasama po sa kaligtasan natin yun, pwede po nating isuko lahat ng problema, kinakaharap natin sa buhay dahil mahal po tayo ng Panginoon. And it is worth everything we have to acknowledge Him and give ourselves to Him because He came to be our Savior, our Lord, and our Messiah. That's why my question for each and every one of us here as we end, what are the storms of life are you in right now? Ano po yung bagyo ng buhay na pinagdadaanan natin sa oras na to? Sige po, isipin po natin. Pwede po natin ibigay sa Panginoon. What are you afraid of right now? Ano yung kinakatakot mo sa mga oras na to? And what area of your life today seems like you have little faith? Could it be your future? Sa mga campus students dito, Lord, paano na yung future ko? Pasukan na naman. Sa mga single dito, Lord, makakapag-asawa pa ba ako? Sa family, mabubuo pa ba? Mare-reconcile pa ba yung family namin? Magkakaroon pa ba ng peace sa bahay? Work. Lord, magkakatrabaho pa ba ako na maayos? Lord, aangat ba yung sweldo ko ngayon? Lord, finances. Lord, magpo-provide ka ba ngayong araw na to? Or even health. Lord, pagagalingin mo pa ba ako? You know what, church? God has a promise for you. He will heal you according to His will. He will provide for you according to His will. He will give you a suitable partner according to His will. He will give you a bright future according to His will. If He is inside of our boats, sino po yung nagna-navigate ng barko? If He is inside of our boats, who is the one directing our direction? Do we let Jesus take the lead as we navigate through the storms in life? Because in the midst of life storms and fears, trust in Jesus' presence and authority to bring you peace and handle any challenge you face in life. Can I invite everyone to bow down their heads and close their eyes? Can I call on the worship team? This is what we're going to do as we close our eyes. Sabi nga, ano ba yung bagyo na pinagdadaanan ko ngayon? Bilang pamilya, bilang tatay, bilang estudyante, bilang magulang. Ano ba yung kinakatakot ko ngayong oras na to? At ano ba yung area ng buhay ko na sa tingin ko maliit yung aking pananampalataya to? As everyone bow down their heads and close their eyes, God is inviting you to give His peace to you. Sabi ni Jesus, peace, be still. Peace and be still. As we remember all of those problems that we have, now is the time that God is inviting you to give all of them to Jesus. Trust Jesus and take it all away, God. Pwede ba tayo, let's just practice this breathing in, breathe out. Let's breathe in, breathe out. Another one. Breathe in, breathe out. Last one. Breathe in, breathe out. And declare this, God, you're with me. There's nothing to be afraid of, God. Your peace will be found in your presence only, God. That's why we thank you, God, for always being with us. Lord, help us to remember your peace during the time of problems. We pray, God, that you will calm our mind and our hearts, knowing that you are close to us, God.
Lord, help us to trust you in the midst of our fears. Remind us to trust you, Panginoon, in the moment of we are being fearful, God, and we are feeling overwhelmed of the problems that we had. Lord, we pray, Holy Spirit, that you will help us to rely on you. Give us your strength, God, and overcome our fears, God. And Lord, we declare your authority in our lives, Lord. Despite of what we're going through today, oh God, we know that you are in control and you can handle every situations that we are now facing today. That's why, Lord, God, thank you because you're giving us assurance that you're with us. Your presence is with us, God. There's nothing to fear anymore, God. Lord, we take, God, that peace that you offer to us, and we give all our fears to you today, God. Lord, we thank you, God, today. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Before we end, sino dito you are encouraged? Okay, palakpakan po natin ang Diyos. Can we all stand up today? I believe there's more. Thank you, Mark. Kahit ako, na-encourage ako. Truly, that there's no excuse. Wala pong excuse pagka sinabi natin takot. Sabi ni Mark, natatakot na daw yung mga estudyante. May pasok ka na. Huwag kang mag-alala. Natatakot din yung mga magulang. Andiyan na naman si Bill. At saka andyan si Judith. There's no excuse to all of us. But sinabi ng Panginoong Diyos po sa atin, dito sa mundong ito, pwede po tayong mabuhay ng may kapayapaan. And today I want to pray for those person na minsan hindi ka nakakatulog because of that. Meron kang stress, anxiety. I don't know, some of you today, you have fear for the future. Nakakala mo parang ngayon, Lord, ako ito. I've been walking with you. Lumalakad ako sa iyo, pinapapurihan kita. Just like the disciple, they are worshiping Jesus. But every time kumakatok, yung takot, yung anxiety, yung fear, nananaig ang kaaway. Maybe some of us, affected yung health natin. Pagka naalala mo yung health mo, meron kang fear of death. God assure us today, He will remove those fears. If you are that person, as everybody, close eyes, we want to pray for you. Pwede po tayo pumunta dito sa unahan, with courage, and pag-preparean po tayo ng mga leader natin na nandito to remove that fear. Sabi doon, if 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us. If the leaders laying hands, they can cast out demon. If you're that person, I want to encourage you to go here in the front. Let's declare to the Lord to release this fear at palitan to ng pananampalataya. I want to say, yes. Yes. Thank you, anak. Tama. Kiraan. Tama. Ano?
Maybe some of us today also, you feel abandoned. Every time naalala mo yung taong yon, natatakot ka na baka iwanan ka. But our God never abandoned us. Bible says in 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Ang totoong pag-ibig ay nakapagpatanggal ng takot. Let us pray. Lord, thank you for today. We believe, God, na dahil sa iyong pag-ibig, tinatanggal mo yung takot na meron kami, Panginoong Diyos. Lord, as a congregation, we are here praying to you, Lord, sa lahat ng nakatayo dito sa unahan, Lord. And maybe some of us, there's no courage na pumunta dito sa unahan. But Lord, this is our prayer. Minister us today. Remove the fear that we have today, Lord. Let your love speak to all of us today. Let's sing the song.